4. Walang sasakyang Mini Cooper na nakarehistro sa mga pangalang Conrado Zabella at Romualdo Quiñones. Ayon po yan sa Land Transportation Office. Ito'y sa gitna ng akusasyon na tumanggap umano ng ganoong sasakyan mula sa isang wetting operator ang dalawang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ng paratang. Nakatutok si Chino Gaston. Sabi ng whistleblower na si Sandra Cam, ilang opisyal ng PCSO ang naambunan ng tigi isang mamahaling Mini Cooper bago matapos ang administrasyong Arroyo. Sinabi ni Cam na ang namigay ay isang wetting operator mula sa Pampanga. Pero ayaw magbigay ng pangalan ni Cam. Hanapin yung mga Mini Cooper na yan. Nandiyan ang LTO. Iisa lang naman ang nagbigay nito. Isang taga-Pampanggang nagbigay nito. Oh, hindi ko alam ang pangalan niya kasi hindi siya marunong ng wetting. Hanggang ngayon daw, nasa pwesto pa rin ang dalawang PCSO officials na kabilang sa grupo na tumanggap ng mga Mini Cooper. Ang isa mukhang zebra. Yung isa naman mukhang Bombay na hindi mo malaman. Binigyan ng PCSO ang NBI ng 2 linggo para imbestigahan ang mga aligasyon ni Cam at ni Senadora Miriam Defensor Santiago na may mga PCSO official na sinusuhulan ng mga wetting operator. Ayon kay PCSO Chair Margarita Huico, nag-file na ng leave si Assistant General Manager for Online Lottery Operations na si Conrado Zabella, habang tinanggal na bilang head ng STL Operations si Romualdo Quiñones. Sina Zabella at Quiñones ang dalawang PCSO official na pinangalanan ng senadora sa kanyang privilege speech na umano'y nasa huweteng payola. One is already on leave, not because of STL, but because he suffered a terrible back pain. The other one, si Kaka Quiñones, at first he said he was going on leave until he talked to, I guess, his lawyers. He has a lawyer son who advised him to just stay put. Itinanggi ni Quiñones sa mga aligasyon, pero siya raw mismo ang humiling na alisin na siya sa pwesto para bigyan daan ang patas na investigasyon. Sabi ko, I want to be relieved po rito para I'm not getting any younger. Tapos kung nung tension nararanasan ko, I want to live longer. Hanggat di patapos ang investigasyon ng NBI, wala pa raw parusa o administrative action ang PCSO laban sa dalawang opisyal. Samantalang nakatakdang ilabas ng PCSO sa Biyernes ang panibagong implementing rules and regulation ng STL para tuluyan na nitong palitan ang wetting sa bansa. Bukod sa mas malaking premyo at mas malaking tsansang manalo, laman din ng IRR sa STL ang iba pang benepisyo gaya ng Social Security at Healthcare para sa mga tauhan ng STL. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Sinisika pa po naming makuna ng reaksyon tungkol dito ang Assistant General Manager for Online Lottery Operations ng PCSO na si Conrado Zabella. Gigil na si pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang ensayo para sa laban nila ni Antonio Margarito. Ang mga tagahanga naman niya panay ang kuha sa kanya ng litrato. Mula sa Baguio, Nakatutok live si James Velasquez. James? Yes, Rafi, tama ka. Pinagkaguluhan nga ang ating pambansang kamao sa Burnham Park dito sa pangatlong araw na kanyang pagsasanay sa Baguio City. Tingin mo si Margarito, gaya nung kay De La Hoya. Di magkamay ang mga taga-Baguio sa pagkuha ng picture ng 7th Division World Champion habang nagsasanay. Ang iba, sinubukan sabayan si Manny sa takbuhan. Pero matapos ang 5 round ng jogging, tiklop na ang lahat maliban sa pambansang kamao. Lalo pang dumami ang tao na magsimula ng mag-shadow boxing si Manny. Di makapaniwala ang mga manunood sa ipinakitang hand speed ng pambansang kamao. Kanya-kanya silang pabati para kay Manny, pero nagpalambot ang gusto sa puso ni Pacman, ang inaanak na si Mary Divine Grace, anak ng kanyang kaibigan at trainer na si Buboy Fernandez, na nag-good luck sa kanyang ninong Manny. Ano masasabi mo ninyo? Manalo siya. Oo, sana. Manalo. Sana manalo. Wow, very good. Sa gitna ng mga bangis sa training, nakuha pang makipagbiruan ni Manny sa GMA News. Tila may ambisyon pa ata si Manny na maging newscaster nang kunin niya ang mikropono at nagbalita tungkol sa kanyang training sa harap ng kamera. Manny Pacquiao po dito sa Burnham Park. Katatapos lang po namin ng jogging dito. At napakaganda ng panahon. Medyo maambo ng konti pero marami pa rin mga tao na nanonood dito sa jogging namin. At mula po dito sa Burnham Park, si Manny Pacquiao po, katatapos na ng jogging, malapit ang fight. Sa 3 araw ng pagsasanay
ay tila nagliliyab na ang pambansang kamao at nanggigigil na para makaharap si Antonio Margarito. Sa gym work kasama si Coach Freddy Roach at Coach Alex Ariza, mismo ang multi-time trainer of the year tampatik ang strength and conditioning coach na ang sumuko sa pagsasanay habang nagyayapa si Manny na ituloy ang punching mitts exercises. Natutuwa naman ang dalawang world-class coach dahil nagbubunga na raw ang endurance training na 7th Division World Champion. There's no secrets. You're either trained or you're not. There's nothing that's going to come in a bottle, a jar, a vial that's going to make you, superhuman or be able to push yourself harder than anybody else. You have to train hard. There's no substitute for it. At Rafi, bukas nga magkakaroon ng closed-door training ang Team Pacquiao dahil bukas rin magsisimula ang sparring session ni Manny kontra kina Glenn Tapia at Michael Medina, ang daw 6-footer na boksingero na personal na kinuha ni Coach Freddy Roach para sanayin daw si Manny na lumaban sa mga matatangkad, mahahaba at agresibong boksingero tulad ng Tijuana Tornado na si Antonio Margarito. Rafi? Maraming salamat, James Velasquez. Susunod! Toro sa bansang Colombia, nagwala, 3 ang patay. Si Isa Calzado, nag-two-piece sa kauna-unang pagkakataon sa telebisyon. Si Venus Ra at si Krista Kleiner, may iringan nga ba? At nagsisiraan umano? At kahit nasa Amerika, Charis, hindi pinalampas ang amateur singing contest sa Laguna kung saan siya nagsimula. Tutok na dito sa 20